sa pasahe ng eroplano sisimula na sa Abril. Philippine National Police hinimok ang mga organizer sa Tigil Pasada bukas na bantayan ang kanilang miyembro para maiwasan ang tensyon. Trial laban sa dating mambabatas na si Zaldico at kapwa akusado pinaghahandaan sa Sandigan Bayan. Pagtutuloy sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte tinatalakay sa Kamara. Espionage sa bansa nakababahala na ayon sa Department of National Defense. Pag-amyenda sa espionage law dapat nang madaliin. At isang top official ng Trump administration nagbitiw sa pwesto dahil sa nangyayaring gera sa Iran. Inianunsyo ng Civil Aeronautics Board ang pagpapatupad ng taas singil sa fuel surcharge para sa lahat ng domestic at international flights sa darating na Abril. Gayunman, ayon sa CAB, ito ay interim lamang o ipatutupad sa mas maikling panahon mula April 1 hanggang April 15, 2026. We are always in touch with the leadership of Piston. Lahat naman yan kinakausap natin para maintindihan. Yung aming puso ay nasa kanila. If they only understand up to the last minute ang pinag-uusapan ng board, kung paano pa natin mapipiga ang pamasahe na to para mas lalong makatulong sa ating mga transport operators and drivers. Upang makakuha ng 5,000 pesos na fuel subsidy na ipinamamahagi ng pamahalaan, required ang mga driver na pumunta ng personal sa mga itinalagang payout centers. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, paraan ito ng ahensya upang masiguro na walang magiging ghost beneficiary na makakakuha ng ayuda. Hindi pa payag ang lokal na pamahalaan na maglalagay doon sa list. Now, yung sinasabi niyong patay na, tama ba? Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa botong 17-0, layon ng Senate Bill No. 1982 na magbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa world market. Iniulat ng Department of Migrant Workers na sa susunod na linggo na asahang aabot na sa halos 2,000 ang bilang ng repatriated OFW mula sa Middle East mula nang sumiklab ang gyera doon noong March 1. Inaasahan din ang pagdating ng unang batch ng mga OFW mula sa Kuwait na inilipat sa Riyadh at Saudi Arabia bago nakasakay ng flight pauwi ng Pilipinas. Aga katatapos lang ng deliberasyon nitong House Justice Committee kung saan ang pangunahing agenda sa pagpupulong ay tukuyin kung may sufficient grounds ba o sapat na batayan para ipagpatuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos nga ito na magsumite yung kampo ng Vice Presidente ng answer ad cautelam o answer with caution na itinuturing ng mga complainants na non-answer dahilan para hindi na rin sila tumugon dito o sagutin yung sinagot ng Vice Presidente sa mga aligasyon laban sa kanya. Giit ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, kung mabibigat ang mga paratang, dapat matitibay din ang mga sagot. Pagkatapos naman ng manifestation ng ilang House Justice Panel members kaugnay ng answer ad cautelam o ginawang tugon ng kampo ng Vice Presidente sa mga reklamong impeachment, nagbotohan ng mga ito at natukoy nga ng House Justice Panel na may sufficient grounds ang ikatlo at ikaapat na reklamo laban kay Vice President Duterte. Dahilan para magsagawa na ng hearing proper o pagdinig ang House panel kaugnay ng impeachment complaints at itinakda ang pagsisimula ng hearing proper o pagdinig simula March 25, April 14, April 22 at April 29, 2025. Aga hindi pa ipinatatawag ng komite yung mga senador na inirereklamo o yung mga respondents dahil ngayong araw ang dumalo pa lamang sa nasabing pagdinig ng Senate Committee on Ethics and Privileges ay tanging yung mga miyembro pa lamang ng komite.
Muling nagsagawa ngayong araw ng executive session o closed-door hearing ang Senate Committee on Ethics and Privileges. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ay ang chairman ng komite na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Kasama rin si Senate President Vicente Tito Soto III. Present din sa hearing ang iba pang senador gaya ni na Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Erwin Tulfo at Senator Kiko Pangilinan. Muling binigyang diin kanina ni Senator Ejercito na hindi pa nila ipapatawag ang sinumang senador na may reklamo hanggat wala aniya silang nakikitang sapat na batayan sa nasabing reklamo. Ngunit tiniyak naman ang senador na bibigyan ang mga ito ng pagkakataong sumagot o magpaliwanag. Bukod dito, isasagawa mamayang hapon 1:00 yung preliminary conference kung saan magpupulong yung prosekusyon kasama yung mga abogado ng mga akusado para dito sa paghahanda ng isasagawang graft trial. Inaasahang magsasagawa ng preliminary conference so muling pagpupulungan ng prosekusyon at mga abogado ng mga kapwa-akusado ni Zaldico na siyam na DPWH Mimaropa officials ang graft trial. Mamayang 1:30 ng hapon, ang preliminary conference isinasagawa kung saan gagawin ang pagmamarka ng ebidensya ng magkabilang panig. Dito rin tutukuyin ang mga ihaharap na testigo sa gagawing paglilitis. Kapag natapos na ang preliminary conference, inaasahang magsusumite ang prosekusyon at depensa ng kani-kaniyang preliminary conference briefs na naglalaman ng listahan ng mga testigo, markadong mga ebidensya at mga isyong tatalakayin sa paglilitis. Isa-isang sumalang sa interview kahapon sa National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at sinasabing naging security at bagman ni dating Congressman Zaldico. Bahagi ito ng nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa kanilang mga isiniwalat kamakailan ng umano'y paghahatid ng mga maleta sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na naglalaman nila ng kickback mula sa flood control projects. Tumagal ang pagtatanong sa mga ito ng mahigit 8 oras. Gayunman, hindi pa rin natatapos ang pagsisiyasat ng mga investigador. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Zaldico. Halimbawa, yung mga litrato na kasama nila si Zaldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Zaldico, mga ganun po, no? Iba-ibang, kaya mahaba po yung naging proseso dahil hindi himay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. Ibinahagi rin ni Atty. Baligod na mayroon siyang natatanggap na personal na impormasyon mula sa isang aktibong general kung saan sinasabing tatargetin sila bilang mga destabilizer para ilihis ang investigasyon at iugnay ito sa destabilization plot laban sa pamahalaan. Samantala, pinasalamatan naman ng NBI ang pakikipagtulungan ng mga ito sa isinasagawang investigasyon upang mabigyang linaw ang mga katanungan sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Ella, ayon sa Department of National Defense, hindi ligtas yung lahat ng sektor sa ating lipunan sa banta ng espionage dahil target nila ay mapasok yung ating lipunan at maging yung mga digital infrastructure sa bansa. Muling binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ang mahalagang naagara pag-amyenda sa espionage law sa bansa upang mapigil at mapanagot ang mga nasa likod ng lumalawak na pang-espiya o espionage activity sa Pilipinas. Nagbitiw sa pwesto ang isang top security official ng Trump administration dahil sa nangyayaring digmaan sa Iran. Si Joseph Kent, ang pinuno ng National Counter-Terrorism Center, ang unang opisyal na nag-resign sa administrasyon ni President Donald Trump mula na maglunsad ang estados ng gyera laban sa Iran. Sa kanyang resignation letter na isinumite kay President Trump, sinabi ng opisyal na hindi niya kayang suportahan ang kasalukuyang digmaan sa Iran.
Anya, maliwanag na sinimula ng naturang gyera bunsod ng matinding pressure mula sa Israel